Hello everyone. Dito sa current real estate market natin sa Greater Toronto area, working with home buyers, specifically dun sa may mga current properties na lagi nila ako tinatanong kung they should buy first or sell first, right? Ang sagot ko is it depends. It depends kasi may mga risks involved dito sa kung ano man yung gagawin mo, kung magbebenta ka muna or bibili ka. So kung magbebenta ka muna ng bahay, ano ba yung risk? Ang risk kasi dito, hindi mo mabenta agad yung bahay mo. Dahil kadalasan dito manggagaling yung down payment natin dun sa proceeds or dun sa equity ng bahay na tinitirahan natin ngayon. So ang kadalasan may mga cases na kinakailangan nilang kumuha muna ng private mortgage financing para lang ma-close yung susunod na property nila. Now ang risk dito kasi mataas ang mataas ang interest rate, mahal dahil maraming fees, may lending fees, may broker fees, may appraisal, may lawyer fees, right? So maraming mahal ito dahil maraming fees nga na involved. And lastly, interest only kadalasan ang mga private mortgages. So kung ano yung inutang mo na mortgage, after the term, yun pa rin yung balance mo dahil interest lang ang binayaran mo, walang napunta sa principal. So you have to be aware of that when doing this. Kung magbebenta ka naman before ka bumili, ang risk kadalasan dito would be hindi mo makita yung property na gusto mo dun sa location na gusto mo, at saka yung mga features hindi mo makukuha talaga. Kadalasan lahat, size ng bedrooms for example, kung yung renovated ba siya, right? So maraming kadalasan may mga features talaga na hindi mo makukuha. So tingnan natin itong statistics na ito. GTA reported sales as a percentage of new listings per Toronto MLS by Robert Marsilio. Sa taas, balanced market. Sa baba is buyer's market. And then yung black line represents yung mga freehold. And then sa baba naman is yung condo. So makikita nyo nung around April or late March, nag-trend down na into buyer's market yung condo. And then sa taas naman yung ating freehold around May this year, nag-trend down into buyer's market. So bakit importante na tinitingnan natin yung ganitong statistics? Importante as a home seller na makita nyo kung nasa buyer's market ba, balance ba siya, or seller's market. Kasi ang power right now nasa buyers natin dahil marami silang choices in terms of new listings. So, bear in mind as well na may mga specific community pa din tayo dito sa Toronto and in Greater Toronto area in general na may mataas na demand. Either because may mga factors tulad ng malapit sa magandang school or malapit sa transportation, may mga ganon. So, tingnan nyo as a home seller, gano or ilan yung nakalisting na katulad ng bahay ko dun sa community ko. And gaano ba katagal kung may nabenta man, how many days on market yung property na yun before siya mabenta, para i-discuss nyo ng real estate agent nyo para informed kayo before making that decision kung bibili muna ba kayo or magbebenta ng bahay.